Bukod sa malalawak na sakahan sa Bulacan, meron din ang probinsyang ito na mayayamang ilog. Masaganang mga palaisdaan at iba't ibang seafood farm. Andito tayo ngayon sa dagat na nasasakupan ng Barangay Capiz sa Malolos, Bulacan. Hindi para mag-swimming-swimming, kundi para manguha ng talaba na 3 buwan nilang pinatubo dito sa mga kawayan na ito. Hindi ko nadala yung goggles ko, kaya good luck naman. Magkakapa-kapa na lang tayo dito ng mga talaba. Ay nako, ang sabi sa amin ng mga mangingisda, low tide daw, kaya hindi ako nakapaghanda. Diyos ko, swimmingan pala ang labanan. So, eto na. Good luck sa atin. Eto, may nakita ko dito maraming mga talabang mapipitas. Yes! Eto na ang aming banyera. Dito namin lalagay lahat ng mga nakukuha naming talaba. So yung mga talaba, nakatali-tali na siya, so madali na siyang kunin. Kailangan mo na lang siyang kapain. Ayan, ganyan ang itsura niya, oh. Nakatali-tali na siya. So sa totoo lang, madali naman siyang kunin. It's just that, kailangan mo lang talagang kapain sa ilalim ng tubig. Hindi ko masusubok ang galing ko sa pagkapa. Oh! So, sa ilalim ng tubig, meron na silang mga kinabit na mga tali-tali. Tapos mula dun sa mga tali-tali, may mga kumabit or kumapit na mga talaba. Hinintay nila ito ng 3 months. Ngayon, pwede nang i-harvest. Ang problema dito, medyo matalas yung mga talaba. So, ingat kasi baka masugatan ka. Mga nakakailang banyera po kayo sa isang harvest? Nasa 300. 300 na banyera? Oh my gosh, nakakaisang banyera pa lang kami. 2020, ang Bulacan ang top producer ng talaba sa bansa. Umabot sa 53,000 metric tons ang na-harvest nilang talaba. Pagkatapos ng 15 minuto, nakaisang banyera na kami ng talaba. Mukhang, alam niyo, ng expert kami sa mga pangangapa sa dilim. Pero madali lang naman kasi talaga dahil kailangan lang talaga pag nakapa mo na siya, hihigitin mo na lang siya ng ganon. Pagkatapos namin itong kunin, magtatanim kami ngayon ng mga bagong punla. Ito yung mga mismong shell ng talaba. Ang mga lumang shell ng talaba pinagsasama-sama sa isang tali at saka ilulubog sa tubig. Dito raw kakapit ang similya ng panibagong talaba. Ayan, tapos maghihintay tayo ngayon ng 3 buwan. After 3 months, pwede nang i-harvest ulit yung mga talaba na ating tinanim. Pero ngayon, dahil may isang banyerang talaba na tayong nakuha, magluto na tayo! So nagpapakulo kami ngayon ng tubig. Tapos ito, meron na kaming ginayat-gayat na santol. Ngayon na, kumukulo na. Naluluto na po siya ng husto. Pag yung santol na bangkok po ang gagamitin ninyo, ang gamitin nyo po yung parang laman lang niya, wag yung buto. Opo, yung kasi matamis kasi po matamis yung nandun sa may loob. Sunod na ilalagay ang sibuyas. Yun lang ang ingredients? Opo. So ito po papakuluin natin ng matagal? Opo, para po madurog ng husto yung santol. Santol, para po yung asim niya lalabas ng husto. Sa huli nyo na po ilalagay yung talaba kasi nakuliliit po yung talaba kapag na siya, na-overcook. Malambot na yung ating santol. Konting asin. Para po hindi. Tsaka po ang seasoning. Ngayon naman, ilagay na ang talbos ng kamote at talaba.
Hintayin itong kumulo ng isang beses, ready to serve na ang ating sinigang na talaba sa santol. First time ko to na pwede palang isigang yung talaba. Natin yung sabaw. Uy, ang sarap ng flavor. Hindi siya maasim na maasim tulad ng sampalok, pero gusto ko kasi yung lasa ng sinigang na santol. Bagay na bagay siya dun sa talaba. Sarap May maasim-asim siya na flavor, pero may manamis-namis na flavor din. Gawa nung yung santol nga, hindi siya talagang purong asim. It's really good. Tapos walang lansa at all. Sarap. Okay na okay to.